makikita natin na habang tayo ay nananalangin na sana mabuhay pa ang ating nanay, kung siya ay kukunin na ng Panginoon, pabayaan natin na siya ay mamahinga sa luklukan ng ating Panginoon. Habang buhay pa ang tao, mga kapatid, ibigay natin ang ating pagmamahal sa taong ito. Ibigay natin ang lahat ng pagmamahal. Ito'y mensahe para sa may mga nanay pa at para sa may mga tatay. Ibigay natin ang buong pagmamahal. Ibigay natin ang buong pag-aruga. Ibigay natin ang atensyon sa ating mga nanay habang sila'y buhay pa. Dahil katulad ng sinabi ni Haring David, bakit pag namatay na ang aking anak, mabubuhay pa ba siya kung ako'y iiyak ng todo-todo? Ibigay natin sa isang tao ang nararapat na pagmamahal. Kung kayo, mga kabataan ngayon, mayroon pa kayong nanay, mahalin nyo ang nanay nyo habang nandyan pa. Because it is easy to love a live person than to mourn when he is already dead. Mas mabuti, sabi ni Haring Solomon, na ibigay natin ang lahat ng kabutihan sa isang tao habang siya nabubuhay kaysa pagpanahon na namatay na siya, iiyak tayo. Yung nagkasakit si Papa, lagi sila nasa bahay ni Tita Abby, may Gcash, grocery. And yung 18th birthday ko, siya nag-push na mag-dress ako, tapos yung mga food, silang dalawa ni Tita Abby. And ayun, hindi nakakaalam, tumira ako sa kanila. Katabi ko lagi matulog si Tita Auntie Bel. Yan. Minsan nasa gitna namin si Nico, ayun, lagi siya mag-chat, "Nak, dito ka matulog sa bahay, wala akong kasama." Or, "Nak, may adobo ko. Nak, nagluto ko ng spaghetti." And then, minsan sabihin niya, "E-bike tayo, baba ka sa inyo." Sister Delia is, yan po yung aking kapatid na walang lihim sa akin. Kaming dalawa sa magkalapit. Nung nangarang Biyernes, nag-text pa kaming dalawa. Sabi niya, si nanay nagpunta sa amin, hindi kami nakita. Sabi niya, malis daw siya. Tapos, yun nga, kinabukasan nga is, naano po siya, nagkaroon na siya ng karamdaman. 1 week, no? 1 week. Hindi sila nakita ni nanay ko. At nag-text sa akin siya, sabi sa akin, hindi kami nakita ni nanay. Sabi ganoon. Nanginayang ako dahil hindi pa tapos yung aming gawain, kinuha siya ng Panginoon siguro. Takta na siya na magpahinga na at nagbibigay sa akin ng lakas dahil doon ko nakita na ang buhay natin napakaikli. Hindi natin alam kung kailan. Kaya sabi ko sa kanya, nung nabubuhay kami, kapit lang tayo, talagang ang buhay natin, ganito na buhay natin. Maging missionary tayo, isang manggagawa tayo, na gampanan natin dahil ang buhay natin, di natin alam kailan tayo kukunin.